Nagtapos ang huling chapter sa pag-alis ng creepy na babae sa library matapos nito subukang hanapin si Momo. Malalaman kaya natin ngayon kung sino ba yung napaka-creepy na babaeng ito at ano ba ang rason nito sa pagsubok sa paghuli sa kanya. Tara na't simulan na natin. Ipagpapatuloy natin ang kwento sa chapter 169 na pinamagatang Find the Culprit. At dito ay makikita natin nagmamadaling tumatakbo si Okarun papabalik ng library matapos ang kanilang klase. Meron namang pumigil sa kanya sa pagtakbo dahil bawal daw ito gawin sa hallways. Lumalabas na si Mr. Sanjome ito, aka Count Saint Germain, at piniliwanag nito na kapag nakabangga si Okarun dito ay magiging masakit yon at sinabi niya iyon in a baby talk manner. Dahil dito ay yumuko si Okarun at nagsorry at nagsimula ng maglakad. Paglampas niya naman kay Mr. Sanjome ay napatanong iyon kung kamusta yung club activities nila at nakahanap daw ba sila ng bagong secret discoveries na nagpataka naman kay Okarun pero agad din siyang sumang-ayon. Nagsimulang bumuntot si Mr. Sanjome sa kanya at sinabi nun na sandali lang dahil iniisip daw nito kung saan siya pupunta kaya sinabi niya dito na medyo nagmamadali siya. Tinanong siya nito kung anong klaseng secrets ba ang mga na-uncover na nila. Kaya pinoint niya ulit na nagmamadali nga siya kaya kung pwede daw, sa susunod niya na lang sasabihin yon dito. Kung saan seryosong sumagot si Mr. Sanjome na hindi yun maaari na nagpataka sa kanya. Patuloy lang siyang naglakad habang sinasabi na sa ibang oras niya na lang yon sasabihin pero persistent pa rin na sumusunod sa kanya si Mr. Sanjome habang hindi pumapayag dahil hindi daw para sa kanya ang noise cancelling. Ano daw ba yung pinagsasabi nito ni Mr. Sanjome ika ni Okarun? Sumagot naman si Mr. Sanjome na tungkol yon sa pag-uncover ng mga sikreto at pinaliwanag nito na in order para ma-cancel out ang noise ay dapat matamaan ang noise waveform nun ng opposite waveform. Pareho lang daw yon ang relationship sa pagitan ng plus at minus. Kapag nangyari daw yon ay i-expect mo na marinig ang twice as much na noise pero ang tunay na nangyayari daw ay hindi mo na talaga yon naririnig. Dagdag niya na pero para sa kanya ay nagsasani iyon ng siki-iki feeling kaya hindi niya daw yun ginagamit. Ang arte magsalita nito ni Sanjome, ewan ko ba. Napawaw naman si Okarun sarcastically at sumagot na, ay talaga? Sumunod nun ay tinanong naman ni Mr. Sanjome kung pamilyar ba siya sa phenomenon of metronome synchronization kung saan walang ganang sumagot si Okarun na hindi niya naman pwedeng sabihing oo. Kaya piniliwanag ni Mr. Sanjome na kung randomly mong sisimulang pagalawin ang sandamakmak na metronomes, ang vibrations na nanggagaling sa mga iyon ay matatransmit sa iba pang metronome at sa loob ng 2 to 3 minutes ay magsisynchronize na ang lahat ng iyon. Dagdag niya na ganon din kumikilos ang mga bakterya at ang mga ito din daw ay merong unique vibrational frequency pero in response sa kanilang environment, mag-a-align sila sa individual na ideal ang vibrations at lahat na ng mga yon ay susunod sa vibration nun. Pinagpatuloy niya ang pagpapaliwanag at sinabi na ang mga human cells ay bumubuo lamang ng 10% ng lahat ng cells sa katawan at ang natitirang 90% ay binubuo na ng bakterya. Dahil doon ay nakuha na niya yung interes ni Okarun at napalingon na yon habang nagkokomento na nakakamangha ang kanyang ibinahagi at nung lumingon naman itong si Okarun sa kanya ay bigla niyang tinanong kung sumusuko na ba ito at pinilibutan ng iri na pakiramdam ang paligid. Nagtaka tuloy si Okarun sa kanya kaya dinagdag niya kung tinatanggap ba nito ang pagkatalo sa harapan ng kanyang knowledge. Napatigil sa paglalakad si Okarun at napatitig sa kanya pero hindi nagtagal ay agad naman itong sumang-ayon at nakangiting sinabi na natalo siya nito. Tila nagdala iyon ng pambihirang pakiramdam sa katawan ni Mr. Sanjome at para bang kinilabutan ng buong katawan nito dahil doon. Bago ipagpatuloy ni Okarun ang kanyang paglalakad, ay sinabi pa nito na umaasa siyang magkwento pa itong si Mr. Sanjome ng mga ganong klaseng knowledge sa mga susunod nilang pagkikita pero sa ngayon ay nagmamadali lang talaga siya. Nagsimula ng maglakad papalayo si Okarun at tinitigan naman ito ni Mr. Sanjome habang may hawak-hawak siya sa bulsa ng kanyang suit. Pagkaliko ni Okarun sa isa pang hallway ay inilabas ni Mr. Sanjome ang isang maliit na patalim na kagaya ng patalim na ginamit niya para kunin ang kapangyarihan ni Fairy Tail Card nung nakaraan. Tinitigan niya ito na para bang nagko-contemplate sa kung ano ba yung dapat niyang gawin. Pero makalipas ang ilang sandali, ay ibinalik niya na ito sa kanyang bulsa at nagsimula nang bumalik sa kanyang pinanggalingan. Sa sumunod na eksena, bumalik na tayo sa library
At dito ay pinapaliwanag ni Momo sa mga kaibigan niya yung nangyari nung wala ang mga ito doon. Pinoint niya na may maliit na blade na kamukha ng isang letter opener yung creepy na babae na nakita niya at malinaw daw na hinahanap siya noon. Tinanong naman ni Aira sa kanya kung alam niya ba kung taga saang class yun, kung saan sumagot naman siya ng hindi. Sumingit si Sakata at sumigaw na sandali lang at isa lang daw ang ibig sabihin nun. Oras na para sa kanya, si Sherlock, na manguna at magpakitang gilas dito, kaya napasigaw si Momo na tumahimik nga ito. Dumating naman doon ang nagmamadaling Okarun at agad silang tinanong kung ano yung nangyari. Kaya sinabi ni Gigi sa kanya na may masamang balita dahil inatake daw si Momo, habang si Momo ay kita ang pagka-blush nang makita niya si Okarun. Nabigla si Okarun sa balita at napatanong kung sino yung umatake dito, kaya pinaliwanag ni Aira na hindi pa nila alam at hahanapin pa lang daw nila yon. Matapos yun ay kinuha ni Aira si Momo at tinutusan na sumakay ito sa kanyang chest pocket at sabihin daw niya dito kung may makita siyang kamukha ng creepy na babae na umatake sa kanya kanina habang naglilibot sa hallway. Lumapit naman si Okarun kay Momo at tinanong kung meron bang distinguishing features yung babae, kaya sinabi ni Momo na meron niyong mahabang buhok at sinabi daw dun sa kanya na sumuko na siya. Nakuha nito yung atensyon ni Okarun at pinaliwanag na meron din sa kanyang nagsabi ng kaparehong salita kanina lang. At habang sinasabi niya yun, ay biglang sumingit si Aira at nahihiyang hiniling kay Okarun na wag nitong kausapin ang kanyang melons, kaya nagulat dun si Momo at si Okarun. Sinabi ni Aira na sinasadya itong gawin ni Okarun para makuha ang kanyang atensyon, na nagpairita kay Momo at nagpasigaw kay Okarun na mali siya at alam niya naman na nasa chest pocket niya si Momo. Hinawakan tuloy ni Aira ang kamay ni Okarun at sinimulang ipilit na hindi daw ba sinadya niya talagang tignan ng kanyang hinaharap at maging tapat na daw siya at sabihin na lang yun dahil papatawarin naman daw siya nito. Nahiya naman si Okarun dahil sa lapit ng mukha nito sa kanya at sinabi na mali ito, kaya pinilit ulit ni Aira na hindi siya mali, na nagpasigaw na kay Okarun na mali nga siya. Dahil doon ay inalok na lang ni Aira na sabihin ni Okarun na sinadya niya yun kahit isang beses lang at papatawarin na daw siya nito. Napatameme naman si Okarun at sumagot na sinasadya niya naman talaga. Nabuhayan tuloy si Aira at sumigaw na sabi niya na nga ba, kaya napasigaw din si Okarun na nauto siya nito. Yumakap na si Aira sa may braso niya at kinulit siyang muli na maging tapat na siya at sabihin na lang yun. Kaya kumontra si Okarun na kanina niya pa sinasabi dito na hindi nga. Napansin naman ni Aira si Sakata na kanina pa nakatingin sa kanya, kaya nabaling yung atensyon niya dito at sinipa niya yon habang nagagalit na sinabi na kanina pa nito pinagmamasdan ng kanyang melons. Napasay of relief si Okarun dahil hindi na siya kinulit ni Aira, habang si Gigi ay makulit na kumakanta sa gilid nang hindi ko alam kung ano ba yung kinakanta nito. Bigla namang tinawag ni Momo si Okarun sa naiiritang manner na 4 eyes, at pagkatingin niya dito ay kita sa mukha ni Momo ang pagkaumay at pagiging pissed off. Dahil napatingin na naman si Okarun sa chest pocket niya, nangulit na naman si Aira at sinabi na hindi na kinakailangan maging masyadong formal dito ni Okarun at pwede daw siyang maging mas direct. Kung kaya si Momo naman ay napapaside-eye na kay Aira, habang si Okarun ay hindi na alam yung gagawin. Sa kabilang banda, patuloy pa rin ang pagkanta ni Gigi habang nangyayari ang lahat ng to. Hindi naman na nakapagpigil si Momo at gamit ng kanyang power ay kumuha siya ng bangko at hinampas yun sa ulo ni Okarun dahil sa selos, habang sumisigaw na isa siyang gunggong. Nagalit tuloy si Aira sa kanya at tinanong kung ano yung ginagawa niya. Kaya sinigawan niya din ito at sinabi na tumigil na ito sa pagdikit kay Okarun na para bang baho sa isang tae. Si Ray naman ay tumayo at nagpaalam na may pupuntahan siyang commission meeting, habang sila Vamola at Gigi ay sumasayaw lang sa gilid at si Sakata ay patuloy yung pagiging gwapong-gwapo sa sarili. Habang nangyayari yun ay bigla tayong dumako sa isang hallway ng kanilang school. At makikita natin dito yung creepy na babae na dahan-dahang naglalakad. Pagkarating nito sa harap ng isang locker ay biglang may nagkomento galing sa loob nun na mali-mali ang kanyang paraan. Napatigil siya dahil doon at dinagdag ng boses na kung hindi niya mapapasuko muna yung kalaban niya ay hindi daw mananakaw ng babaeng ito ang kanilang abilidad. Hindi daw ba ay binigyan siya ng boses na ito ng power para magawa iyon. Sumagot yung babae na hindi niya pa rin yun makontrol ng maigi, kaya sinabi ng boses na hindi niya yun dapat kontrolin at mag-give in na lang daw siya sa kapangyarihan na yun. Harapin niya daw ang kanyang sariling desires. Tinanong nito kung ano daw ba yung gusto niyang gawin at anong klase ng self daw ba ang gusto niyang maging. Biglang lumabas sa likod ng babae ang sandamakmak na maliliit na nilalang
at tila sinusundan lang siya ng mga ito at dinagdag ng boses na pwedeng-pwede siyang maging ang sariling gusto niyang maging. At ayun na nga, ano kaya yung mga nilalang na biglang lumitaw sa likod ng creepy na babae na ito? Konektado kaya dito yung nakita ni Momo sa library? At sino ba yung boses na kumakausap sa babaeng to? Dahil dito ay nadagdagan na naman ng misteryo na aabangan natin. Nga pala, sa mga hindi pa updated o gustong ma-refresh sa istorya, pwede niyong panoorin ang full arc video sa YouTube channels namin. Pwedeng Tagalog yan o English, kaya check nyo na lang sa link sa baba.